So, katulad doon sa Rocket Point, gusto ko nakataas yung paa. Ayun. Pero parang after a little bit, nagkaroon na ako ng nagkaka-stiff neck na ako. Medyo dry yung chow mein nila. Mag-uumpisa. Kung ba nawala ko may din. Parang pag dito ako naglalakad, laging may kaba sa lihib ko. Alright, let's go. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Parang wala namang ulan dapat ngayon sa forecast. Pero, okay. Thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it Stay inside. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Sumasakit na yung ulo ko kapag nakakatulog ako ng more than 8 hours. Pero siguro kasi dahil puyat ako lagi or like 5 to 6 hours lang yung tulog ko the past few days. And siguro nabigla yung katawan ko na nakakompleto ako ng tulog last night. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. You always gotta Tinatamad ako magluto today pero order kami ng chicken and iinitin ko na lang yung rice. So ito ay Church's Texas chicken. Mukhang mas masarap. I got patience, one day at a time. It's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. Ang dami kong nakuha ang balahibo. Oh my God. Oh. Pwede nang gawing jacket. Pang winter. Lalabas kami tonight, Friday night. Actually, excited lang ako sa dinner, pero manonood din kami ng movie. Kasi hindi ako familiar dun sa movie. Tron? I haven't watched the first few films ng Tron, so feeling ko hindi ako makaka-relate. Pero pag na-enjoy ko siya, hahanapin ko na lang sa Netflix or sa Disney Plus. Or kung saan man siya ipapalabas. Kung saan man ipapalabas yung mga naunang movie niya. And, so, ngayon, 11 degrees Celsius, pero mamaya around 9, bababa na yung temperature ng 9 degrees. So, pero hindi naman kami maglalakad sa labas. So, I think bearable siya. And actually, nasuot ko na to ng isang araw, pero wala akong choice. Ayoko magsuot ng pang winter. So, itong Carhartt na pang construction lang yung isusuot ko. And ginagamit ko rin to sa terrace na medyo mas malamig doon. Kapag yung temperature is 5 degrees higher, nakapagsuot pa ako ng mga hoodie lang. Okay lang sa akin. Okay. And ang daming kalat. Ito yung pinagkainan kanina. Hindi ko pa nabababa. Oh my God. Mamaya na lang siguro. Or bukas na lang. 7:10 pa lang. And 7:25 yung bus dadating. So meron akong 15 minutes. Pero on time naman lagi yung mga bus dito. Ganda nitong yung canoe. Hindi ko sure kung malinaw yung tunog ng bike ko kapag halimbawa ganito kalakas yung ingay ng fountain. Gugutom na ako. I think nag-oatmeal lang ako kanina ng coffee at saka yung Panettone.
or panettone na masarap. Para siyang merong oranges na cake. Sarap siya. Kailangan lang muna namin pumunta ng food court. Kasi mas mura yung pagkain sa food court. Actually, maganda yung sinihan dito kasi pwedeng umorder sa loob mismo. So, may mga waiter or customer service na lalapit sa'yo and magbibigay ng menu. Tapos yun, pwede ka kumain mismo habang nanonood ng movie. Pero, I don't know, parang feeling ko sobrang madidistract ako kapag ganun. Kaya, bibili muna kami or kakain na lang muna kami dito dahil alas 9 po naman yung movie. We like to have $8 and you'll get all of this. I'll have this one. Yeah, this one. Do you have Coke? Do you have Coke? Yeah. And my free soup meron kaming paboritong spot dito. And that is where I am going. Ang daming tao. Medyo crowded. I hope there's a free table. Okay. Madilim? Yeah, okay. Kailangan namin lumipat dahil madilim dito sa lamesa na to. Hey, this one looks perfect. Let's go. Yep. Parang sauce. Okay, tikman natin yung soup. Sauce. Ang tapang niya. Para siyang sauce ng sweet and sour. Para siyang sauce ng sweet and sour. Pero hindi ako magre-reklamo dahil libre lang siya. This is what I'm getting. Although marami siya for me. Mukha siyang marami, pero I think kaya ko naman to. Medyo dry yung chow mein nila. Pero parang lagi namang dry. Hindi ko lang, mas gusto ko lang lagi mga mamantika na chow mein or mamantika na pansit. Parang nasanay kasi ako sa ganun, pero the rest masarap. Masarap tong pork. Baka sabaw to dito sa chow mein. Baka soup na sa chow mein. Sauce ng chow mein. Kasi sobrang ano niya, tapang niya. Sarap ng chow mein, I think. Feeling ko, hindi talaga soup to. Feeling ko, sauce siya ng chow mein. Pero, maglalasang sweet and sour chow mein. Actually, try ko. Yeah, it's for the chow mein. Huh? It's not bad. Kasi ni-offer sa akin yung soup. Sa'yo lang. Before you guys head in, I'm just gonna have to check ID. Oh, okay. Yeah. And I'm gonna turn it off when I... That's okay. Thank you. Hi guys, I'll check you guys in a second and just have your ID ready for me, please. This is your ID. Thanks so much. This is my ID. Thanks so much, and I scanned you. That's right. Perfect. Thank you. Maganda tong view na to kapag halimbawa sunset. Pero dahil gabi na, walang sunset. It's super nice. Yes, it is. Hi. Hello. So these are the seats. Super. Akong pani-adjust yung mga upuan dito, pero na-adjust yung mga upuan. Okay na. Hindi yun yung gusto ko. Wait lang. Gusto ko nakataas yung paa. Ayan.
Yung bag ko nakaharap. It's 3D. Yeah, it's 3D. Ay, super nice. Anong about on the fan, the other one? Hindi ko rin sure. Just randomly. Like, just random. Open na naman tayo ng Yeah. horror. Yeah. Weapons. Ay, hindi. Yung si Gladys. Yeah, weapons. Weapons ba yan? Weapons. And Gladys. Yeah. No, yung isa pa, yung black. Tapos, may Wicked. vampire. Ah, Wicked dun tayo sa baba. yeah. No. Sinners. Sinners. Saan ba tayo nalang ng sinners? I Pocket lang, no? think, yeah. Not here. Yeah, pero sobrang uncomfortable nito. Pwede mong hilahin to para meron kang kainan. And then, ayun yung menu. And then, ayan yung 3D glasses. Sobrang comfortable. Oh my God, ang ganda nung Tron. I don't know where I have been. I have been missing out. I need to watch the first one, yung Tron Legacy. Sana makita ko siya somewhere, like Netflix or probably Disney Plus since it's made by Disney. Pero, actually, hindi comfortable yung upuan. Maganda, well, yung mga katabi ko, parang na-enjoy naman nila yung upuan. Pero parang after a little bit, nagkaroon na ako ng, nagkaka-stiff neck na ako, tsaka sumasakit yung likod ko. So I ended up straightening up the chair after 30 minutes, and then the whole time parang the chair was just straight up. PM na, mag-11:30 na, pero oh my God, ang daming tao sa trend. I think may game today. And ngayon lang natapos, kaya ngayon lang nag-uwian yung mga tao. Yung tinatawag nila na Moody City Center. Pero bukod sa SkyTrain Station, wala na talagang kahit ano na makikita dito. Bakante lang siya. Pero pag tumawid ng kalsada, dun sa side na yun, dun na yung Rocky Point Park, which is usually yung dulo ng trail na nilalakad ko from likod ng bahay. And yung parking lot na yan, karamihan ng mga pumupunta sa downtown Vancouver, nagpa-park lang dyan. So bihira talaga yung nagda-drive papuntang downtown Vancouver kasi medyo mas convenient gamitin yung SkyTrain. Mabilis siya. Parang every 2 minutes may train na dumadating. Kaya mas gusto ng mga tao na mag-SkyTrain kaysa sa mag-drive pa Vancouver. Layo pa tong lugar na to kung saan ako umuwi sa Port Moody. Pero kung tutusin, mas malayo pa yung nilalakad ko everyday para maka 10,000 steps. Kasi lagpas pa yun. So yung kabila nito, Shoreline Trail, tas 3 kanto pa. Mali, dun pala. 3 kanto pa bago ako mag-U-turn. Tapos lakad pa pabalik pa uwi. Pero today, magbabas ako. Kasi alas 11 na. Ang ganda ng gabi. I think naka 7 hours
din ako natulog kagabi, which is really good. Hindi ko na-cancel on time yung HelloFresh ko. So, parating na yung box. And wala akong space sa ref. Katatapos lang kasi ng Thanksgiving. Hindi pa rin nagre-reply yung school ko kasi I think nawawala na yung diploma ko. 6 months na ako graduate and natanggap na ng mga kaklase ko yung kanila, yung akin wala pa rin. So, hindi ko na alam kung nasa na yung diploma ko. Although, I don't think na kakailanganin ko naman siya anytime soon kasi nahirapan din ako maghanap ng work ngayon. And so, walang magtatanong kung nakagraduate ba talaga ako at saka kung may diploma ako. Ulan ng ulan lately pero hindi ko nakikitang tumataas yung tubig dito. Ganyan lang siya lagi. So I don't know where the water goes. Sobrang maulan dito kapag fall. Well, maulan dito by default. Pero pag fall, dumodoble yung rainy days. And so, that's why I'm wearing this. I think 3 years na to na nasa akin. Sobrang komportable niya. Hindi siya mabigat katulad ng ibang mga pang ulan na boots. Ito komportable siya. Pero ayun nga, mainit siya sa paa. Mag-uumpisa. Kinabahan ako, akala ko may beer. Mag-uumpisa tayo today. Mag-uumpisa tayo today with 578 steps. Yung goal ko for the whole day is 10,000 steps. Pero once na makumpleto ko yung loop from here to Shoreline Trail to Rocky Point Park and then back, siguro mga 7,000 steps lang. The rest, it's just gonna be the random steps that I'll be taking within the day. And this is my favorite part. Every time na maglalakad ako dito, it just brings a different kind of excitement. Parang pag dito ako naglalakad, laging may kaba sa dibdib ko. Pero ang sarap lang ng feeling na makapaglakad dito sa Riles ng tren. Baba muna tayo dito saglit dahil isa rin tong area na to sa mga paborito ko dito. And medyo low tide today, so makakababa tayo. Hindi ko sure kung kita sa camera kung gaano ka-orange yung other side. Pero from my perspective, even cloudy today, yung mga puno parang ang shiny nila. Para silang sunset kahit walang sunset. And so far lahat ng steps na Lord, sana hindi ako madulas. Lahat ng steps na nilakad natin ay
Huhuhu. 1,706 na. And so feeling ko lalagpas tayo ng 5,000. Secure na natin yung 5,000 today. Gusto ko i-check kung makakalapit ba tayo sa mga goose. If nandito sila nakapwesto banda. Oh. Okay, medyo lumulubog na yung sapatos ko sa mud flats. Okay, wala sila dito. Or I think medyo maaga pa. Pero, oh my God, tingnan niyo yung view. Hindi ako nagsasawa na makita to everyday. And I think isa rin yun sa mga dahilan kung bakit sinisipag ako maglakad. Bukod sa masipag na talaga ako maglakad to begin with. Oh, sumabit ako. Alright, let's go. Parang may nabasa ako nung isang araw na under maintenance daw tong footbridge dun sa Facebook community, but I don't think so. Parang wala namang nag-aayos and may mga tao, so I think it's safe to go. Let's go. Ang ganda. Usually yung Blue Heron, dyan siya nakapwesto. Pero he's not here today. Okay, I think ito yung sinasabi nila na area na mini-maintain. Kasi this would look so fresh. It looks so fresh. I can't believe na walang ibang tao dito sa platform. Kasi usually marami mga sa sightseeing dito, pero I can't blame them. The weather is not the prettiest. And still, the whole place looks so pretty. Steps check. Actually, hindi pa Hindi pa tayo nakakalayo since last time na nag-steps check tayo. So, 1,871. Pero, we're not in a hurry, so I think I can stay here for a little bit. Enjoy the view, enjoy everything. Enjoy the whole place for myself. Nilalagpas-lagpasan lang tayo ng mga tao. Kaka-open lang ulit nitong area na to nung huling week ng August. So parang mga 2 months pa lang siya. Pero the whole year, sarado to. Under construction. Pero hindi talaga to normal na daanan ng mga tao kasi fina-flood ng seawater yung area sa baba. And so, I think ginawa lang talaga to for tourist attraction. Or just for viewing deck in general. Yeah, it's so pretty. Okay, gusto kong gawin yung flying selfie. Sana hindi malaglag yung camera ko. Yes. One more. Oh my God, natatakot yung mga pato. Holy, nagliparan sila. Not trying to do anything.
Just trying to take a picture of myself. Can't even take a picture without people panicking. I mean, without the ducks panicking. Nainis ako kasi hindi yung tamang selfie stick yung dala ko. Meron, eto, maganda siya pang tripod. Yung iwanan ko yung camera tapos maglalakad ako palayo. Pero hindi siya maganda pang selfie ng malayo kasi meron siyang black na visible dun sa frame. Anyways. Walang katao-tao. Kahit sa playground, walang mga bata. Hindi ko sure kung maganda pa rin ba yung camera na to ngayon na medyo madilim na. Pero, oh, look at this red tree. It's so pretty. So pretty. Wait lang. I think kailangan ko kumuha ng picture dito. Wait. Ngayon yung problema, hindi ko alam kung nasa frame pa ba ako. Ngayon na ganito ako kalayo. Anyways, actually 360 naman tong camera, so I should be in the frame regardless. Quick step check tayo pagdating sa viewing deck ng Rocky Point Park na wala ring tao. Hindi ko alam kung ma-amaze ba ako or malulungkot ako kasi walang ibang mga tao. Ang ganda ng kabilang side. Well, actually, that is where I live. So, nilakad natin from other side papunta dun sa Shoreline Trail. And Shoreline Trail connects us here in Rocky Point. So hindi ko ma-imagine bakit itong, well, siguro dahil mas malaki at saka mas makapal yung wood na ginamit dito sa Rocky Point compared dun sa Shoreline Trail, kaya 2 months pa lang kailangan ng i-patch yung nandun sa Shoreline Trail. This wood looks really old. Looks really solid too. So katulad dun sa Rocky Point, mali. So katulad dun sa Shoreline Trail, almost nasolo ko tong Rocky Point viewing deck kasi wala ring ibang tao bukod sa kanya. Pero, well, may iba na nandito na, papauwi na. And so, halos nasolo ko rin tong Rocky Point na viewing deck. So, quick steps check. Oh, good. 4,622. And sakto, medyo palobat na tong 360 ko.
So I think hanggang dito na lang muna yung walking vlog. Oh, it's nice walking with you. And thank you for joining me for today. Dito na ako ngayon dadaan sa highway pa uwi. Kasi mas komportable at saka mas maliwanag. As usual, hindi ko na naman alam kung paano tatapusin tong vlog na to. Pero pinipilit kong mag-reflect sa mga nangyari. Tsaka sa mga ginawa ko. Ayun, maganda yung Tron. Kailangan ko mahanap yung first film, yung Tron Legacy. Ano pa ba? Ayun, overall, I think mas happy ako this week, the past few days, than the past few weeks. I don't know. Siguro, kailangan ko lang ituloy-tuloy yung pagiging active, yung paglabas lagi, yung paglakad lagi. I think gumagana talaga yung pagiging in touch with nature. Yung touch grass. I think totoo talaga yun. And I think effective din yung pagjo-journal ko kahit na pa one sentence lang. Pero nagagamit ko siya kung halimbawa ngayon na kailangan ko mag-reflect sa kung ano yung mga ginawa ko, ano yung mga na-experience ko the past few days. Kasi hindi ko sila lagi maaalala or may mga importanteng bagay na makakalimutan ko. Pero pag halimbawa ni-write down ko sila, nababalikan ko yung mga moments and yung mga thoughts ko at that time and yung emotions ko, how I felt at that time na nagbabago-bago rin. So, ayun lang. Thank you so much sa pagsama sa akin today. Kita-kits next vlog. Bye.